sa work natin, grateful ako. Kasi iba din eh. Alam mo, communication is everything. Totoo. Kasi kahit If gano'n you don't communicate, ang hirap. hindi ka, ang liit nababawasan yung laki ng chance for you to be successful, no? Oo. At saka for you to improve yourself. Yes, ang totoo. Yun. Umpisahan. It's about your experience when you worked in Malaysia and how you are right now in the Philippines. Nag-decide ka magstay na sa Philippines. Yun yung medyo curious ako. Okay. Okay. So, paano mo umpisahan? So, sige, just give us a little background on how you got the opportunity to work in Malaysia. Naku, ito yung kwento na hindi ko sinasummarize. Kasi ang galing Sa ni bagay, Lord kasi dito. talaga ang daming nung nakwento May mo 1 hour ba tayo kapatid? Joke lang. Siguro to make it short, 3 months pala ako nag-work doon. Sabi ko, grabe gusto ko mag-abroad. Ayaw ako sa Pilipinas. And 3 months pa lang yun. Tapos apply ako, ganyan-ganyan. Yun na yung prayer ko. Nag-apply ako Singapore, Dubai kasi doon ako may friends. And pinagpipray ko yun. Kada pupunta ako ng mga simbahan sa Manila. Yun ang prayer ko lang. And hanggang sa dumadating na-experience ka na, nakikita mo na yung corporate, parang sabi ko, bakit? Naku, parang wala namang magtitiwalang HR na foreigner. So they would rather hire local. Kasi yung understanding sa local hiring, naiintindihan nila, ganyan. So, HR tayo. Dapat pala sinabi ko yung background na yun. So, HR recruiter, nasa recruitment. So, after more than 3 years, naalala ko na nagkaroon ako ng problem sa boss. Sabi ko kasi, aalis lang ako ng company ko na yun kung abroad. So, that's why I stayed there for more than 3 years. And yun nga, pray, ganyan, parang sana magkaroon ng opportunity to work abroad. And then, dahil hindi na okay yung manager ko at that time, meron tumawag sa akin na dapat part ng pioneer team sa Pilipinas. Pero I still attended the interview kasi sabi ko, sige, baka okay, baka ma-hire ganun. They wanted to hire me, pero parang na-realize ko na, parang hindi pa ako capable to be part of the pioneer team in the Philippines kasi feeling ko hindi ako qualified pa. And then sabi nung may-ari na nasa Singapore, ang dinahilan ko kasi, nagnawa ko dun sa offer, sabi ko, I'm considering kasi work abroad. And then, nung nalaman ng owner sa Singapore yun, sabi niya, okay. So, would you be open to work in Malaysia? And the rest is history. So, as I look back, grabe, ang galing-galing ni Lord kasi dahil nagkaroon ako ng bad boss, nag-explore ako, I thought sa Philippines, pero my heart hindi aligned. Pero di ba, the rest is history. Ganun ang story. Galing, no? Oo, sobra. So, when you went to Malaysia, was it easy or nahirapan ka mag-adapt? Hindi madali, sis. Kasi 3 months, I thought I'll be back to the Philippines kasi hindi ko naiintindihan yung accent nila. English ba? Parang English siya. So, kasi iba yung accent, ganyan. Tapos, syempre tayo, Filipinos, tapos, syempre, commercial pa yung handle ko sa Philippines. So, yung communication skill ng mga Pilipino, napakagaling naman, ganyan. So, yung accent talaga sa Malaysia, hindi ko siya maintindihan. So, nung fresh graduate ako, nag-hire kami manager, hindi naman ako kinakabahan. Pero doon, kahit mga entry level, takot na takot ako mag-pick up ng phone. Kasi sabi ko, di ko na naman sila maintindihan. Dumating ako sa ganung point na parang, di bang wag nang mag-call? Imposible, kasi part yun ng work natin. And yun, kaya din tumibay yung pananampalataya ko nung nag-Malaysia. Kasi wala ka ng ibang kakapitan more than your skill. It's really faith in God na sana kayanin. So, paano mo nasabing, ay, kaya ko pala talagang i-manage yung ganitong way of communication, kung paano ko sila naintindihan? Yes, kaya kasi wala ka naman choice, pero kapag nandun ka sa sitwasyon, yun nga, pag wala kang choice but to move forward, kailangan mo siyang gawin. And ang inisip ko noon, ang hirap namang umuwi ng Pilipinas. Kailangan kong tapusin din yung kontrata na una mong pinirmahan. Ganyan. Yung kaya bang moment na kahit ang hirap, feeling ko ano mo fresh grad ka pero may experience ka naman. It's really just by doing it
Kasi wala kang choice. Mm-mm. Kasi kailangan naman talaga. Yes. And for those people mo, nasa isa kang work, hindi mo pwedeng sabihin, especially with the young generation right, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo kaya. Kasi hinay ka naman nila, hindi para maging madali yung buhay mo. No matter how hard the job role, kung hindi naman siya against, the values already, but the task itself, you just have to do it because you're paid by the company to do it. So, kakayanin mo and eventually, pag naman ginawa mo na, dun mo na ma-realize, ay, kaya naman pala. Minsan yung limiting beliefs, so, they're always in our head lang. Pero when you do it, you'll realize, kaya naman. Kaya naman talaga. So, after that, after you ended your contract in Malaysia, then you decided to go back to the Philippines? The pandemic decided for me to stay in the Philippines. Dapat pabalik na ako ng Malaysia the next week na nag-pandemic. March 17 tayo nag-lockdown. Tanda ko yun. 2 weeks from now, nung week na yun, in 2 weeks, babalik na ako ng Malaysia. So yun. And pandemic happens, obviously hindi na pwede mag-flight, ganyan. Hanggang sa na expired ng visa, nung tinatry namin mag-apply, hindi ma-approve. So, paano mo tinanggap? Hindi ko siya agad tinanggap. I remember, March 2021. So, nandito ako noon, October 2019. So, more than 1 year. More than 1 year yun. Lagi siyang, Lord, I surrender to you, ganyan. Naalala ko, March yun yung 3rd time na tinry naming mag-apply ng visa pero nag-fail. Umuwi ako noon 5:30, tapos nandun lang ako sa bed ko. Umiyak lang ako, Lord, sige, kung gusto mo ako sa Pilipinas, baala ka na. Sob na yung iyak ko that moment, pero mas magaan din sa heart. Parang may nawala sa heart ko kasi parang siguro I release control kung hindi talaga meant to be na bumalik ng Malaysia. Kasi gusto ko eh. I was very attached sa spiritual family ko sa Malaysia and syempre yung work din. Sobrang okay din yung naging lifestyle and buhay ko doon. So parang gusto ko talaga. Tapos, yun. Nung sinabi ko na yun, mas magaan sa puso ko and then sabi ko, Lord, sige, kung gusto mo ako dito sa Pinas, can you send me a new job? Kasi parang ako naging contractor dito sa Pilipinas kasi technically hired ako ng Malaysia yun. And then after 2 weeks, after nung prayer na yun, nasa journal ko pa yun, sis. After 2 weeks, merong tumawag sa akin, yung naging work ko na nga ngayon, na ito, magandang opportunity na work from home. Tapos Australia, time zone, maganda lahat. Yes. It's really a good thing when you surrender everything to God, no? Yes. Na if you will, kasi pag minsan, tigas ang ulo natin. Yes, ipupush natin tayo lagi kung ano yung gusto natin. Pero at the same time, if you will surrender everything to God, let Him lead you to the path, dun sa gusto niyang gawin sa'yo. Everything will follow. Yes, and dun mo makikita na, ay, mas maganda pala yung plano sa akin ni Lord. Totoo. Diba? So ngayon, naka-work from home. Very, talaga tayo, sobrang blessed tayo sa natin, sa trabaho natin. Ngayon na naka-work from home tayo and natanggap mo na na hindi ka na babalik ng Malaysia or nasa process ka pa rin na, parang baka may opportunity pa. Hindi na. Pero tingnan mo ha, sis, umaasa pa rin ako until October 2023. Kasi bumalik ako ng 2 beses sa Malaysia ng 2023. Nag-apply pa rin ako ganyan-ganyan. Pero after na, na-realize ko na parang, teka lang, pangarap ko mag-Australia, pangarap ko mag-New Zealand, pero yun yung work ko ngayon na sinusupport. So parang answered prayer siya in a different form. Parang nahimasmasan ako na, ay hindi na, I have to let go. Kasi minsan yun yung hinuhold natin kasi that's something familiar. Kasi blessing yun talaga eh, yung Malaysia. Na parang feeling ko, hinuhold ko siya tightly, believing na ito na yung best for me. And after nung October 2023, sabi ko, okay, wala nang tumawag, hindi na talaga successful. So it's about time to really embrace where I am right now. And if you ask me now, sis, hindi ako mag-apply na sa Malaysia ngayon. Ganyan, hindi ko na naiisip bumalik. Maybe visiting kasi I have a lot of friends in Malaysia, but not to work. Natanggap ko na yung season na ito and I'm just ready kung saan tayo dadalhin next ni Lord. So ngayon, para dun sa mga nakikinig, na medyo andun pa rin yung deep inside them na ito pa rin kasi talaga yung gusto ko. So ano yung magiging advice mo sa kanila na maybe this is not yet meant for you,
baka may ibang plano si Lord Yes. for you. So, ano yung ma-advise mo sa kanila na to accept the current situation that they have? Yes. Ako, sige lang, parang damhin mo lang na yun yung gustong-gusto mo. Kasi, but you have to pray for it. And then, tayo minsan, syempre matigas ang ulo natin. Oo. Bilang isang anak. Yes, diba? Pero eventually, alam mo, gagawa din naman, kung nagpe-pray ka talaga faithfully, gagawa at gagawa si Lord for you to realize na hindi yan yung para sa'yo. Pero sasabihin ko muna sa'yo na if yan yung gusto mo, do everything within your power, within your control to really pursue it. Ako, I send, baka nasa, ang OA man, pero baka more than 100 yung pinagsendan ko ng resume during that time. And I've done my part. At least I know, Lord, ito na yung within my control. I've done my part. Ikaw na bahala. And when you know you've done everything within your power, then mag-let go ka na. Kasi doon nagagalaw si Lord. Tapos ka na, anak, ako naman. So yun, just do your part, do everything para i-pursue yun. Pero kung hindi talaga, maybe, yun nga, maybe God is preparing you. Who knows? Yun pa rin talaga. But maybe God is also teaching you to truly surrender. Kasi ang daling sabihin ng surrender, sis. Yes, totoo. Pero alam mo, every day we say, I surrender to you, God. Pero there will be that one moment na you would know you truly surrender everything. Mararamdaman mo yun sa puso mo. Dapat mas magaan. Totoo. Pero kung ang dami pa rin tumatakbo sa isip mo na, paano ba to? Kaya ba to? Ganyan. Hindi ka pa truly nagsusurrender. But eventually, God is faithful, and if we remain in Him, meron at merong moment na, ito na yun. Ito na yung surrender moment talaga. Merong Totoo. peace pati na mararamdaman ka deep inside mo. Totoo. Diba? So ngayon, in terms of career, Yes. meron ka pa bang mga masasabing, or kahit isa lang, na kaya ba to moment mo in terms of your career? Oh my gosh, I hope kaya kong maghanap ng bagong work. Kasi syempre, I've been with the company that I'm working right now for almost 5 years. And oh my gosh, hindi naman natin tayo pupost sa link. Hindi. And putting dahil sa saturation. Sana, masasabi ko bang kaya ko ba to? Sana kayanin na mag-explore. Kasi minsan nagiging natin comfort na. Yes. So, meron. Pero, yun, ang hirap pala ng tanong na yun. Bigla ko na-realize Kaya ba to? Siguro for now, naniniwala ako na I'll just the same thing na sinabi ko kanina. I'm gonna do my part. I'm gonna try to apply for a new job, for a new role. Pero kung andito pa rin at hindi sakto dun sa pinagpipray mo yung dumating. And then maybe God is teaching me to be grateful where I am right now. Kasi tayo parang, yun nga, nakakalimutan natin na parang grabe, you're so blessed. Yes, you're so blessed already. And siguro kung merong kaya ba to moment is kaya pa rin na patuloy magpasalamat sa Panginoon. Kasi we're still good. No matter how imperfect our life. Kayang-kayang maging grateful every day. Thank you, sis. Ang ganda nun. Thank you so much.